Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ngayon na po ang Pi Day. Ito po ang espesyal na araw para sa mga taga-suporta ng Pi Network. Pero bago po tayo magdiwang ay meron pong tatlong mga malalaking panganib na maaari pong makaapekto sa presyo ng Pi Coin. Kaya ano-ano ito at paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Coin. Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang sabihin na pakibasa na lamang po yung disclaimer natin dito sa ibaba ng screen. Ngayon ay ano nga ba ang nangyayari sa presyo ngayon ng Pi Coin? Yan, sa kasalukuyan ang Pi Coin ay nasa isang malalim na bear market pa rin. At nangangahulugang mas mababa ang presyo nito kumpara sa mga nakaraang price peaks or mga peak levels nito. Nito pong February ay bumagsak ito ng mahigit 45% mula sa pinakamataas nitong presyo. Sa kabila po nito ay may kabuang market capitalization pa rin itong $11.7 billion at fully diluted valuation na $164.35 billion. Ngayon ay darating ngayon na po ang Pi Day. Yan, March 14. Yan, maaring magkaroon po ng pansamantalang pagtaas ng interest sa Pi Coin dahil dito. Yan, dahil po sa kaganapan na ito. Ang Pi Day ay isa po itong pagdiriwang ng mathematical constant na Pi. Kaya natural lamang po na mas maraming tao ang mag-uusap tungkol sa Pi Network sa araw na ito. Ngunit hindi lang hype ang dapat nating bantayan dito. Meron pong tatlong mga pangunahing panganib na maaari pong humadlang sa pagtaas ng presyo ng Pi. Yan. Ngayon ay ano nga ba yung unang panganib na kinakaharap ng Pi Network? Ayan, ang unang malaking problema ay ang kawalan po ng suporta sa mga major crypto exchanges. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito naililista sa mga sikat na Tier 1 exchanges tulad po ni Binance, Coinbase, Kraken at saka Upbit. Nitong nakaraan, nagsagawa po si Binance ng isang poll tungkol sa paglista ng Pi Network. Pero hanggang ngayon ay wala pang opisyal na announcement kung kailan ito mangyayari. Ang hindi po paglista ng isang coin sa malalaking exchanges ay isang malaking hadlang sa liquidity at accessibility nito. Halimbawa kung mailista ito sa Coinbase at saka Kraken, mas magiging madali para sa mga US-based traders na bumili at magbenta ng Pi Coin. Samantala kung mailista naman ito sa Upbit, lalaki ang market exposure nito sa South Korea, isa po sa mga pinakaaktibong crypto trading markets sa mundo. Dahil sa kakulangan po ng suporta mula sa mga major exchanges, limitado ang access ng mga traders sa Pi Coin. Kaya maaring hindi ito magkaroon ng sapat na demand upang tumaas ang presyo nito. Ngayon ay ano po ang pangalawa o ikalawang panganib na kinakarap ng Pi Network? Ayan, ang pangalawa ay ang tinatawag po na dilution risk. Ayan, ang dilution risk. Sa madaling salita ay sobrang dami ng circulating supply ng Pi Coin at patuloy pang nadaragdagan ang dami ng tokens nito sa market. Sa kasalukuyan ay meron po itong 7.1 billion na Pi Coins na umiikot sa market mula sa kabuuang supply na 100 billion. Ayan. At ngayong buwan lang ay meron na pong mahigit 188 million na bagong Pi Coins ang siyang marirelease. Mas malala pa ay may mahigit 1 billion na tokens ang ilalabas bago matapos ang taon. Ayan, ang pagbaha ng bagong tokens sa market ay nagresulta po ito sa pagbaba ng presyo. Sa crypto market ay masyado pong maraming supply na walang sapat na demand at nagdudulot ng pagbaba ng halaga ng isang coin. Kaya kung patuloy po ang paglabas ng bagong Pi Coins, maaaring hindi po makakita ng matibay na pagtaas sa presyo nito ang mga investors. Ayan, ang pangatlong panganib ay ang nakinakarap ng Pi Network ay ito naman ay nakaporma ng dalawang mapanganib na chart patterns. Ayan, or meron po siyang binubuo na dalawang panganib na chart patterns. At ayan po yung chart
na kanilang ibinahagi dito. Ayan, mula po ito sa pie chart ng Crypto News. Ayan. Una ay meron pong nabo rito na tinatawag na head and shoulders pattern. Yan, isa po itong bearish signal na kadalasang nauuwi sa pagbaba ng presyo. Ang pattern na ito ay binubuo ng isang head at saka dalawang shoulders na nagsasabi na maaring bumagsak ang presyo ng isang asset pagkatapos pong mabuo ang pattern. Pangalawa ay nabuo rin ang kanyang ang isang rising wedge pattern. Isa na rin itong bearish sign sa crypto trading. Sa pattern na ito, ang presyo ng coin ay umaakyat ngunit sa isang pababa o makitid na direksyon na kadalasan ay nauuwi sa isang biglaang pagbaba ng presyo. Dahil sa dalawang ito ay may posibilidad po na maaring bumagsak pa ang presyo ng Picoin lalo na kung mababasag nito ang psychological support level na $1. Yan. Ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Yan, dapat po tayong maging maingat sa pagpasok sa Picoin sa pag-i-invest dito kay Picoin sa ngayon. Kung hindi pa ito listed sa mga malalaking exchanges, mahihirapan po tayong magkaroon ng sapat na liquidity at flexibility sa pag-trade. Dagdag pa rito, ang patuloy po na paglobo ng supply ng Picoins ay maaari pong magdulot ng pagbaba ng presyo na maaari pong magdulot ng losses sa mga nag-invest ng mataas na halaga. Kaya kung isa ka pong long-term believer or meron kang pangmatagalang paniniwala para kay Pi Network, maaaring makita mo ito bilang isang oportunidad na bumili habang mababa pa ang presyo. Ngunit tandaan, wala pong kasiguraduhan kung kailan at paano po lalakas muli ang value nito. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Dito po sa mundo ng cryptocurrency, mahalaga po ang pagre-research bago pumasok sa isang investment. Bagamat may potensyal ang Pi Network, marami pa ring uncertainties na dapat po nating pag-isipang mabuti. Hanggat hindi po ito na isasama sa mga major exchanges at patuloy po ang mataas na inflation ng supply nito, mahihirapan po itong magkaroon ng stable at saka sustainable na presyo. Kung plano mo pong mag-invest dito kay Picoin, siguraduhin mong naiintindihan mo ang mga risk na dala nito. Maging mapanuri po. Huwag pong magpapadala sa hype at laging tandaan na dito sa mundo ng cryptocurrency ay may high risk, high reward ang laro. Ayan, high risk, high reward po ang laro pagdating dito sa mundo ng cryptocurrency. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.